Ganda araw po sa ating lahat para po sa ating Bible Knowledge of the Day. Ngayon pong August 10, Monday na po ngayon. At patuloy tayong mag-ingat po sa pag-ulan at may mga bagyo pang darating na dalawa ho. At tayo po ay basahin ang ating text dito sa Proverbs 24 verse 5. The Bible says, "A wise man is strong, yea, a man of knowledge increaseth his strength." So, ang pangagat po natin ay a wise man is strong. Ang strong po dito ay galing sa Hebrew word na os. No? Ibig sabihin po niyan, strength in various application po. Ho. Yung una, yung force, security, majesty, at praise. Yan po ang ibinigay ng ating Concordance Dictionary. Okay? So, ang isang wise or a man full of wisdom, mga kapatid, of course, wisdom yan na galing sa Panginoon, galing sa Bible, ay siya po ay strong. Meron siyang strength di ba? Meron siyang security, kumbaga. Bakit? Kasi alam niya ang ginagawa niya. Kaya nga sabi dyan po, para madagdagan pa yung wisdom na yan at yung strength na yan, a man of knowledge, the Bible says, increase its strength. So, kinakailangan po natin ng knowledge to be wise. Kaya nga mayroong tinatawag na knowledge, wisdom, and understanding. So yung knowledge po, ang kaibahan po niyan, knowledge ay information. Okay? Yung understanding ay pangunawa. Yung wisdom, yan yung application, mga kapatid. So tatlong bagay po yan For example, yung ilaw. So anong alam mo sa ilaw? Nagbibigay ng liwanag, di ba? So, knowledge po yun. Yung understanding, yun po yung kaalaman mo or yung pangunawa mo na nagbibigay liwanag. Pero yung wisdom po, i-switch mo. Kasi kahit alam mong may ilaw, may knowledge ka, you have understanding na nagbibigay liwanag, pero kung hindi mo isi-switch, hindi ilaw. So, yung pong pag-switch mo, yun ang wisdom. Ano po? Yan ang kaibahan ng knowledge, understanding, at wisdom. Alright? Again, yung knowledge, ilaw, yung understanding, nagbibigay liwanag, wisdom, switch mo. Application po, mga kapatid. Walang kwenta rin po ang knowledge at understanding kung hindi mo gagawin. Kaya nga sabi dyan, a wise man is strong. So, kailan nagiging matibay ang tao? Pag ginagawa niya yung knowledge at understanding niya. So, kaya nga po, nag-uumpisa po yan sa pagkaalam ng knowledge. Sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Yung pagrespeto sa Diyos, doon nag-uumpisa ang knowledge, mga kapatid. And the Bible says, ito pong ating logo, Hosea 4:6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Nasira ang aking mga tao, sabi ng Biblia, ang Panginoon, because of lack of knowledge. So, napakahalaga po yung tayo po ay magkaroon ng knowledge. Bakit? Kung walang knowledge, masisira po tayo. Bakit? Hindi mo alam ang gagawin mo So, paano tayo magkakaroon ng knowledge? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Doon po. At pag may knowledge ka, naunawaan mo ang kahalagahan ng buhay, pagsunod sa Diyos, at pag in-apply mo, wisdom po yun. A wise man is strong. Kaya nagiging matibay po ang tao. So, sa panahon ngayon, napakasama ng mundo. Kinakailangan pong magpakatibay tayo. At para mangyari yan, dapat may wisdom po tayong galing sa Biblia. Alright, sa ating pong principle of the day, a wise man is strong and stands firm all along. Okay? A wise man is strong and stands firm all along. Gandang araw po sa ating lahat. God bless po. Mag-ingat po tayo. By the way, kahit isang prinsipyo lang po, para araw, malaking bagay po yan. Kaya short lang po, pero may matututunan tayong principle. God bless po.